Magandang umaga po mga kapatid. Purihin po ang ating pong Panginoong Diyos sa pribilehiyong ito na muli alalahanin po natin ang pagkabuhay na mag-uli ng ating pong Panginoong Kristo. Sa araw na ito po ay Easter Sunday celebration at welcome sa ating pong pagbubulay po ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Welcome ang mga kapatiran na patuloy nating alalahanin ang katotohanan na ang ating Panginoon at tagapagligtas ay nagtagumpay mula sa kamatayan at ang tagumpay na ito ay kanyang ipinagkatiwala at ipinagkaloob sa bawat isa sa atin na tunay na sumampalataya sa Kanya bilang ating Panginoon at ating personal na tagapagligtas. Welcome sa ministry po ng Upper Room Fundamental Baptist Church at nais po nating batiin ng happy birthday po yung mga kapatid na magdaraos ng kanilang kaarawan sa buwang ito ng Abril. Happy birthday advance sa ating kapatid na si Ivy Dabo sa April 19. Salamat sa Panginoong Diyos at sila po ay magkasama na ng kanyang husband doon po sa Germany. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong patuloy na pagsisikap sa inyong mga paghahanap buhay at ganon din sa inyong pang-araw-araw na gawain sa lugar po ng Germany. Welcome din po kay RC at nais natin siyang batiin in advance sa kanyang kaarawan sa April 20. RC, pagpalain po kayo ng Panginoon and God bless you at magpatuloy lang po tayo na nagtitiwala at nagpapasakop at patuloy na naglilingkod na may kagalakan sa ating pong Panginoong Heso Kristo. Ang ating pong pagbubulay ng salita ng Diyos ngayong umaga ay matatagpuan po natin sa sulat po ni Apostol Pablo sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 3 hanggang talatang 7. Nais ko pong basahin ang salita ng Panginoon at ito po ang sabi. Talatang 3 hanggang 7. Ito ay sapagkat ibinigay ko na nga sa inyo ng una pa lamang ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Siya rin ay inilibing at siya ay ibinangon sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Siya ay nagpakita kay Cephas at gayon din sa 12 alagad. Pagkatapos nito sa isang pagkakataon, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatiran. Ang nakakaraming bahagi nito ay nananatili hanggang ngayon at ang ilan ay natulog na. Pagkatapos siya ay nagpakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol. Unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 3 hanggang talatang 7. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang kanyang banal na salita, tayo po ay manalangin. O Diyos amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri, sinasamba ka namin sa araw na ito. Maraming salamat, ikaw ay patuloy po na nagpapakita at gumagabay sa amin po sa araw-araw sa pagkatunay na ang aming Panginoong Kristo ay nabuhay na mag-uli. Siya ay hindi na natili sa libingan, bagkos pagkatapos ng kanyang paglibing, pagkaraan ng 3 araw, siya ay nabuhay na mag-uli upang kami naman ng mga sumampalataya at tunay na nagtitiwala sa kanya ay magkaroon po ng ganito pong kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli at ang lahat ay aming mapapagtagumpayan dahil sa kapangyarihan na ito na nagmula sa Panginoong Hesukristo. Purihin ka at sambahin ka ng lahat ng iyong mga nilikha at patuloy kang bigyan ng lahat ng kapurihan at lahat ng kaluwalhatian ng lahat po ng iyong mga nilikha. Lahat ng ito, O Diyos, ay aking hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas. Walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Salamat sa Panginoong Diyos sa katotohanan na ikaw at ako ay nagkaroon po ng tunay na kasiguruhan ng buhay na walang hanggan dahilan po sa kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli ng ating pong Panginoong Kristo. Ang kapangyarihan po ng pagkabuhay ng Panginoong Kristo ay kanyang ipinagkatiwala sa lahat po ng mga tunay na sumampalataya sa Panginoong Hesus. Siya po ay nagtagumpay laban kay Satan, ang ating pong kalaban. Ang Panginoong Kristo ay nagtagumpay laban sa kasalanan. Ang Panginoong Kristo po ay nagtagumpay laban sa kamatayan at napagtagumpayan niya ang kapahamakan doon po sa impyerno para sa bawat isa sa atin. Ang tagumpay na ito ay kanyang ipinagkatiwal sa atin. So purihin po ang Panginoon, ang sabi nga po ng Romans Kapitulo 6 at chapter 6 verse 4. Kaya nga tayo ay inilibing na kasama niya. So ibig sabihin, ang
tagumpay ng Panginoong Kristo ay ipinagkatiwala, ibinigay niya, ipinataw niya sa bawat isa sa atin na mga sumampalataya. Tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Na-identify po tayo sa tagumpay na meron si Hesukristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas, mula sa kanyang kamatayan hanggang sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. At sa tagumpay niya ng pagkabuhay na mag-uli, ito po ay kanyang ipinataw sa bawat sumampalataya at nagtitiwala sa kanya. Sabi ng ikalawang bahagi ng talatang ito, sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, si Kristo ay ibinangon muli sa mga patay. Sa gayon ding paraan, dapat tayong lumakad sa panibagong buhay. Ang kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Kristo ay para sa iyo at para sa akin, para sa lahat ng mga tunay na sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga, since na siya po ay nagtagumpay sa lahat ng mga ito, bawat isa sa atin na tumanggap sa Kanya na ating Panginoon at tagapagligtas ay tunay na magtatagumpay. Sigurado po tayo sa ating pong tagumpay laban sa mundo na ito na ating pong ginagalawan at tayo po ay may kasiguruhan ng buhay na walang hanggan sa Kanyang piling doon po sa langit. Ang kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Kristo ay nagpapanumbalik sa bawat isa sa atin mula sa buhay na ito na makasalanan tungo po sa isang buhay po na meron pong kabanalan sa Panginoong Kristo. Pinapanumbalik po tayo sa hindi lamang sa ating relasyon sa Kanya, kung hindi sa lahat po ng matuwid at banal na plano ng Panginoong Kristo sa buong sangkatauhan. Ang sabi po sa unang Juan Kapitulo 3, talatang 1 at 2, narito, kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Ama na ipinagkaloob sa atin upang tawagin tayong mga anak ng Diyos. Ganun na lang kalaki at kalawak at kapangyarihan ang pagmamahal ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin, na Kanya po tayong tinatawag na Kanyang tunay na anak. Bagamat tayo ay humiwalay sa Kanya dahil sa ating pong mga pagsalangsang at kasalanan, pinapanumbalik niya po tayo sa ating pong orihinal na relasyon sa Panginoong Hesus o sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Kristo. Ang dahilan kaya hindi tayo kilala ng sanlibutan ay sapagkat hindi ito makakakilala sa Kanya. Mga minamahal, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos. Bagaman hindi pa nahayag kung magiging ano tayo, ngunit alam natin na kapag mahayag siya, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya kung ano ang anyo niya. Ang katotohanan ng ating pong pagpapanumbalik ng Diyos sa atin sa Kanya ay ang kapangyarihan ng Panginoong Kristo na Kanyang naisakatuparan sa Kanyang pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli. Kaya nga ikaw at ako ay tinawag ng Diyos upang mamuhay po sa loob po ng kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Kristo. Ang kapangyarihan na ito ay nagpapanumbalik sa atin ng katotohanan na ikaw at ako na sumampalataya sa Kanya ay tunay po na pagmamay-ari na ng Panginoong Kristo sapagkat pinanumbalik po tayo sa ating pong orihinal na relasyon sa ating pong Panginoong Kristo. Ang sabi sa Roma Kapitulo 8, talatang 15, ito ay sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu magdadala sa inyo sa muling pagkaalipin sa takot. Subalit ang tinanggap ninyo ay ang Espiritu ng pag-aampon. Kaya nga tayo ay tumatawag ng Aba, Ama. Tinatawag po natin ang Panginoong Diyos na Ama. Siya po ang ating pong makalangit na Ama at tayo po ay Kanyang pinanumbalik sa orihinal po na relasyon sa Kanya bilang siya ang ating Ama at tayo ay Kanyang mga tunay na anak. Purihin po ang Panginoon sa pagpapala at kasiguruhan na ito. Maalala ninyo ang kwento patungkol po sa alibughang anak.
ang alibughang anak na ito ay umalis sa poder ng kanyang ama at siya po ay nagpakalayo-layo at siya po ay namuhay po ayon sa mundo na ito na kanyang ginagalawan at siya po ay naging alipin po ng kabunduhang ito. Hindi lumaon nung siya ay makaranas ng lubhang kahirapan dahilan sa kanyang pagiging suwail. Na-realize niya na kailangan niyang bumalik sa kanyang ama. At nung siya po ay bumalik sa kanyang ama, siya po ay buong puso at talagang buong buo na niyakap siya ng ama at nirestore siya, pinanumbalik siya sa kanyang lugar bilang isang tunay na anak ng Diyos. Nais ng Diyos sa iyo at saka sa akin na buong buo tayo po ay ma-restore sa kanyang presensya, sa kanyang makalangit na pamilya, hindi lamang sa relasyon na ito bilang ama at anak, kung hindi po lahat po ng ninanais at plano ng Panginoong Diyos ay magkaroon po ng katotohanan sa buhay mo at saka sa buhay ko. Hindi lamang sa darating na buhay sa langit sa walang hanggan, kung hindi sa pangkasalukuyang buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, tayo ay kanyang pinapanumbalik sa kanyang makalangit na pamilya, dahilan po sa kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Kristo. Nararapat lamang po na ikaw at ako ay buong puso at kumpletong magpapasakop sa Kanya na may pagpapakumbaba at may lubos na pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Sabi sa Juan Kapitulo 11, talatang 1 hanggang 4, mayroon isang lalaking may sakit na ang pangalan ay Lazaro. Siya ay taga-Betanya sa nayon ni na Maria at ng kanyang kapatid na si Marta. Si Maria ang siyang nagpahid ng pabangong langi sa Panginoon. Pinunasan niya ng kanyang buhok ang mga paa ng Panginoon. Siya ay kapatid ni Lazaro na may sakit. Ang mga kapatid na babae ni Lazaro ay nagsugo upang sabihin kay Jesus, Panginoon, narito si Lazaro na iyong minamahal ay may sakit. Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, ang karamdamang ito ay hindi para sa layunin ng sa kamatayan, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa gayon, ang anak ng Diyos ay maluwalhati sa pamamagitan nito. Ito ay kwento patungkol po kay Lazaro at ang kanyang dalawang kapatid na babae na si Maria at si Marta. At ang katotohanan ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan po ng lubos at kumpletong pagpapasakop sa Panginoong Diyos. Ang pagpapasakop ko ay nangangahulugan po na tayo po ay magtiwala sa kapangyarihan at sa kaotoridad ng Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa ating pag-aaral na ito patungkol po sa karanasan na ito ng dalawang magkapatid na babae na si Maria at saka si Marta na kung saan ang kanilang kapatid na lalaki na si Lazarus ay namatay. Pinatawag nila ang Panginoong Kristo sapagkat ang Panginoong Hesus ay lubos na nagmamahal sa kanilang kapatid na si Lazarus. At dito po makikita po natin ang layunin ng Panginoon sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. At makikita natin kung paano sila nag-usap ni Marta sa mga talatang sumusunod sa talatang 21 hanggang 24. Sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung narito ka sana ay hindi namatay ang aking kapatid. Alam ko na kahit ngayon anuman ang hingin mo sa Diyos, ito ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanya, ang iyong kapatid ay muling babangon. Sinabi ng Marta sa kanya, alam ko na siya ay muling babangon sa pagkabuhay na mag-uli sa huling araw. Pansinin po natin ang sagot po ni Marta sa sinabi ng Panginoong Hesus. Ang iyong kapatid ay muling babangon. Ang tugon ni Marta ay, alam ko, siya ay muling babangon kailan sa pagkabuhay na mag-uli sa huling araw. Ganun po ang katatayuan po ng pagtitiwala ni Marta sa Panginoong Hesus. Kaya nga sinagot siya ng Panginoong Kristo sa talatang
25 at saka 26. Hindi ko na po naisulat dito po sa ating pong slide. So, babasahin ko na lang po dito po sa Bible. Talatang 25 sa Juan Kapitulo 11. Sabi, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ito ang tugon ng Panginoong Kristo kay Marta. Ngayon din, sa ngayon, hindi lamang sa darating na panahon, kung hindi po sa kasalukuyang karanasan ninyo. Ako ang muling pagkabuhay. I am the resurrection and the life. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, ay mabubuhay. Talatang 26. At ang bawat mabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. At tinanong ng Panginoong si Marta, pinaniniwalaan mo ba ito? Sinasabi ng Panginoong Kristo, ako mismo ang katauhan ko ay buhay at ako ang pagkabuhay. Naririto sa inyong presensya bagamat patay ang inyong kapatid na si Lazarus, ngunit siya ay buhay ngayon. Pinaniniwalaan mo ba ito, Marta? Ngunit ang pananampalataya ni Marta ay may pagkukulang sapagkat ang kanyang mirakulo na hinahanap ay ang pagkabuhay na mag-uli lamang ng kanyang kapatid na si Lazarus at hindi niya nakikita na ang mirakulong yan ay nasa presensya mismo nila sa katauhan ng Panginoong Hesus. Mga kapatid, ang ating pagpapasakop sa Panginoong Kristo ay pagpapaalala sa atin na ang buhay natin sa kasalukuyan, si Kristo ang nabubuhay sa bawat isa sa atin. Ang buhay mo at ang buhay ko ay hindi na lang para sa atin. Ito ay para sa Panginoong Hesus. At masasabi natin, ang buhay ko ngayon, bagamat ako ay mamamatay, ay buhay na nagmumula sa Panginoong Hesus. At ipapamuhay ko po ito sa kasalukuyan para sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga, nawa kakitaan tayo ng tunay na pagbabago dahil sa kapangyarihan ng katotohanan ng pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Kristo ay nagbigay sa atin po ng buhay. Hindi lamang buhay sa darating na buhay sa langit, kung hindi buhay sa kasalukuyan. At ang kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesus na meron tayo ngayon ay nararapat lamang na maipakita sa pamamagitan ng isang buhay na may pagbabago. Buhay na kaaya-aya, buhay na kalugod-lugod sa paningin ng Panginoong Diyos. Hindi lamang sa paningin ng kapwa-tao, kung hindi buhay mismo sa banal na paningin ng Panginoong Hesus. Ang sabi sa unang Korinto Kapitulo 6, talatang 9 hanggang 11, sabi po, ang mga hindi matuwid ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Hindi ba ninyo alam iyan? Huwag kayong magpadaya, ang mga nakikiapid, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang mga mangangalunya, ang mga bakla, ang mga gumagamit sa kapwa lalaki ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Maging ang mga magnanakaw, ang mga mapag-imbot, ang mga manginginom ng alak, ang mga mapanirang puri, ang mga sakim ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Ganito ang ilan sa inyo. Ngunit, napakaganda po ng salitang ngunit. Ang sabi ng sulat po ni Apostol Pablo, ganito dati ang buhay ng tao. Ganito ang buhay ng tao na mananampalataya na ngayon kay Kristo Jesus. Ito yung dati mong buhay. Nandun yung pandaraya, nandun yung pakikiapid, nandun yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, nandun yung pangangalunya, nandun yung paggamit sa katawan natin sa hindi kalooban ng Diyos. Ngunit sabi ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Pablo, ngunit kayo ay nahugasan na, kayo ay pinabanal na, kayo ay pinaging matuwid sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Ngunit
tayo ay hinugasan na ng banal na dugo ng Panginoong Kristo at nararapat lamang po na tayo po ay mamuhay ayon sa kanyang kalooban, sapagkat ikaw ay pinabanal na ng Panginoong Hesus. Tayo ay pinaging matuwid na sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ng Espiritu Santo ng ating pong Panginoong Diyos na siyang nananahan sa iyo at nananahan sa bawat isa sa atin, na ang kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli na ikinawad ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ng Espiritu Santo nananahan sa iyo at saka sa atin, at nawa makita ang kapangyarihan na ito sa pamamagitan ng pagbabago. Ang pagbabago po ay ang pagtalikod po sa isang buhay po na hindi kalooban ng Diyos at pagtahak po sa landas patungo po sa patuloy na pamumuhay na may kabanalan na humahantong po sa tahanan ng Diyos sa langit. Ang sabi po sa John 5:24, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ikaw at ako ay binili na ng banal na dugo ng Panginoong Diyos mula sa espiritu ng kamatayan, at tayo po ay dinalhan at pinagkalooban ng buhay ng Diyos mismo sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ikaw na nahiwalay sa Diyos na pinagmumulan ng tunay na buhay ay muling isinugpong, inilagay sa katauhan mismo ng Panginoong Kristo upang ma-enjoy mo at ma-enjoy natin ng bawat isa na sumampalataya kay Kristo Jesus ang isang buhay po na may banal na pakikisama sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang sa darating na buhay kapag ikaw ay namatay na physically. Ang buhay na walang hanggan ay isang pangkasalukuyang realidad. Ito po ay pangkasalukuyang buhay ng bawat sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Ito ay walang kapantay na regalo na ipinapataw at ipinagkakaloob sa bawat mananampalataya sa panahon na kanyang inilagak ang kanyang 100% na pagtitiwala sa ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang buhay na ito ay nararapat lamang po na kakitaan ng isang buhay po na patungo sa buhay po na kalooban ng ating pong Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Nais ng Diyos na makita sa atin ang isang tunay at totoo pong buhay na binago para sa kanyang kaluwalhatian at para sa kanyang kagalakan. Buhay po na meron pong pagnanais na ito ay maging kaluwalhatian sa Panginoong Hesus. Ang sabi po sa unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 15, sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Hindi po madali na tayo ay makapamuhay po ng isang buhay po na may kabanalan sa mundo na ito na puspos ng kasalanan. Mangyayari lamang po ito kung hawakan po natin ang katotohanan na ikaw at ako ay may kapangyarihan na ipinataw ng Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kapangyarihan na nagpapanumbalik sa ating pong relasyon sa Kanya dahilan sa Panginoong Hesus. Kapangyarihan po na nagbibigay po ng pagpapasakop, kakayahan na ikaw at ako ay tunay na magpasakop sa ating Panginoong Kristo. At lalo't higit, ito ay dumadaloy po sa isang buhay po na kilakikitaan po ng isang tunay po na pagbabago. Ang sabi sa 1 Corinthians 15 verses 3-7 na ating pong talata, ito ay sapagkat ibinigay ko na nga sa inyo nang una pa lamang ang akin ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan.
Siya rin ay inilibing at siya ibinangon sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Siya ay nagpakita kay Cefas at gayon din sa 12 alagad. Pagkatapos nito sa isang pagkakataon nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatiran. Ang nakakaraming bahagi nito ay nananatili hanggang ngayon at ang ilan ay natulog na. Pagkatapos siya ay nagpakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol. Ang Panginoong Kristo ay nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Ang krus ay instrumento po ng talagang hindi at walang kapantay na nasakit sa kamatayan. Lubhang kahirapan sa kamatayan. Yan po ang simbolo ng ipinapakita ng cross ng kamatayan. Ngunit nung ilibing siya, pagkalipas ng 3 araw siya ay nabuhay na mag-uli. At ang kanyang pagkabuhay na mag-uli ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Sa atin po ng mga tunay na Kristiyano na tayo po ay mamuhay po ayon sa kanyang kabanalan. Pagpalain tayo ng Panginoon maging sa araw na ito at sa mga araw pang darating. Nawa igawad ng Panginoon ang kanyang lubos na pagmamahal at ang kanyang kumpletong pagpapala sa iyo at saka sa akin, sa lahat po ng mga sumampalataya sa Kanya na Panginoon at personal na tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Amang banal, maraming salamat po sa iyong mga salita. Pagpalain ninyo ang mga salitang ito sa puso't isipan ng mga kapatiran na nakikinig po at nawa kung meron man po akong nabanggit na hindi ninyo kalooban, alisin ninyo ito, Panginoon. Ngunit panatilihin po ninyo sa aming mga puso at isipan ang katotohanan na ang Panginoong Kristo ay namatay para sa aming kasalanan. Siya ay inilibing, ngunit pagkaraan ng 3 araw siya ay nabuhay na mag-uli upang ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli ay maging kapangyarihan ng bawat isa sa amin na makapamuhay na may pagtatagumpay sa mundo na ito na puspos ng kasalanan. Nagpapasakop kami sa iyo, O Diyos, Panginoon, kami po ay nagtitiwala sa iyo ng lubos. Gawin ninyo ang iyong matuwid at banal na layunin at gamitin ninyo kami na instrumento po ng iyong kaluwalhatian. Muli ibinabalik ko po sa iyo ang lahat ng papuri, lahat po ng pasalamat. Nawa ang masaganang biyaya ng Diyos Ama, ang pag-ibig ng Panginoong Hesus, ang makapangyarihang pangunguna at pag-iingat ng banal na Espiritu ay patuloy na mapapasa amin ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Maligayang pagdiriwang po ng pagkabuhay na mag-uli ng ating pong Panginoong Kristo. Pagpalain po tayo muli ng ating pong Panginoong Diyos.